Hi, good day everyone. Good day, ma'am. I am Kim Chin Salban. I am a second reporter of Arling 11. Pananaliksik gamit ang internet. So the first report is si Ria Jel Baliptera na yang gi-discuss or yang gi-discuss dito or yang gibasa dito ang mga layunin. So I am a second reporter. So my topic is about all about mga bahagi ng search engine homepage. So, ang example ani is Google. So, kung magsasaliksik gamit ang internet, isang mahalagang kasanayan ang paggamit ng search engine or tinatawag na Google. So, ang sumusunod ay bahagi ng isang search engine homepage. For example, is ang Google. At ang gamit ng mga ito. So, first is letter E is search field search field or search box. Okay. Ang search field or search box is ito ang nakikita niyo diyan ang isang search box. Ito ay dito tinatype ang keyword na pagka ay keyword na gagamitin sa pagsasalita. For example, is uh, ano ang entrepreneurship or ano bang kahalagahan nito. So, like that. So, ang letter B is Google search button. So, tinatawag ang nakikita natin dyan sa ibaba na makita ang Google search button. Ito is ang pagkatapos i-type ang keywords. Pag i-type mo ang keywords sa search box, i-click ang button na ito o maaari ding pindutin ang enter key sa keyboard upang masimula ang pagsasaliksik. So, ang Google search button pag man mo search sa search box imo rin siyang i-enter. So I know nakabalo na mo unsa ning Google unsa pag-research ang Google kay usahay nagagamit ang Google kay mahuwa tag information about sa atong mga gustong mabalaan. So letter C is I am feeling lucky. So, I am feeling lucky. Makikita niya sa ibaba na nakabutang na I am feeling lucky is, ang ibig sabihin nito is, i-click ito matapos i-type ang keyword upang direktang pumunta sa web page na palagay ng Google ay pinakamangkop sa kailangan mo. Madalas ito ang unang search result. So, I'm feeling lucky is muna dyan na siyang pinakaunang makit-ani mo pag-search mo. So, muna siya ang kanang, kung imo na siyang, pag man mo siya i-click tong search button, so, pag man mo type or click, imo din itong makit-an ang kanang imong gipangita. So, muna siya ang unang muna siya ang I'm feeling lucky. So, mga bahagi ng search engine result page. So, ano nga ba ang mga bahagi ng search engine search page? Matapos i-click ang search button, ipakikita ng search engine ang resulta ng inyong paghanap. Ito ay isang pahinang tinatawag na search engine results or result page na naglalaman ng iba't ibang website na may kilalaman sa pinapasok na keyword. So, for example, nag-research ka og ano nga ba ang kahalagahan ng entrepreneurship. So, dito makit-an nimo nga daghan og mga source na makit-ano daghang mga website na makit-an nimo dito sa imong gipang research. Makikita sa sunod-sunod na pahina ang isang halimbawa ng search engine result page at ang mga bahagi nito. So, ano ga ba nga ba? So, ito ang mga nakikita niyo diyan na isang halimbawa ng isang Google page na result sa so for example dyan, nakikita niyo dyan na isang matagumpay na entrepreneur pag research dira ang tagumpay na entrepreneur. So ito ang mga bahagi ng halimbawa ng search engine result page sa Google. So first is letter E is search field. So ano nga ba ang search field? Makikita niyo dyan yung isang arrow na patungo sa search field. So ang search field is kung nais maghanap muli, i-type lamang ang bagong keyword sa search field box. So, kung mangita kag lain, kanang lain nimong information, i-click nimo dira sa kanang sa ubos kanang search field, i-click nimo dira para makapangita pa og laing nga information. So, letter B is search button. Makikita niyo sa letter B na may arrow pababa
pababaw. So, ang search button is pagkatapos i-type ang keyword, i-click ang button o maaari ding pindutin ang enter key sa inyong keyword. So, keyboard. So, ang search button is pag humanin mo siya og ganang search kapag dapat mo gaina imo siyang i-enter or sa imong keyboard niya mo nga enter. So pwede po mo siya tuplokon ng murag siya ganang na nakalutang nga research, murag siya ganang ni arrow. Pwede mo lang siya tuplokon, pwede po sa imong keyboard sa cellphone. So letter C is top links. Ano nga ba ang top links? So ang top links is narito ang mga serbisyo maaaring maggamit sa search engine katulad ng web, image, balita, videos, at iba pa. Ang top link is letter C, nakikita nyo doon sa letter C, kung makita mo ganun na link, yun na siyang i-tuplok, yun na siyang top link. So, makikita niyo madira ang information kung sa image, video, or sa mga balita, o doon mo siya makita kung yun siyang tuplokon. So, letter D is page title. Ano nga ba ang page title? Ito ang pamagat ng web page na kasama sa search result. So, ang page title is kanang kauban na siya kung tayo mag-search, guys. Matagumpay na entrepreneurship. So, naapo na yung mga uban nga mong gawas about sa entrepreneurship. So, kanang mga about sa imong gipangutana pero kanang connect dito pero lahi siya nga information ay same na siya og kanang imong siyang gipangita, same na siya nga tugma sa imong gipangita pero lahi siya nga mga information. So letter E is next below the title. So maliit na piraso ng teksto na sipi buhat sa web page. Naka-bold text dito ang mga salitang ginamit mo bilang keyword. So, ang text below the title, nakita niyo dyan ang letter E, the text below the title is ganang mula siyang naka-bold, anang mula siyang ganang naka-itom siya nga big letter or small letter nga naka-itom siya nga word, siya na nakalahi sa ilaha. So, muna siya ang text below the word. Maliit na piraso ng teksto na sipi buhat mo sa website. Naka-bold text, dito ang mga salitang ginamit mo bilang keywords. So, matalinong pagsasaliksik gamit ang mga keywords. So, tandaan natin, marami sa kailangan nating impormasyon ay nasa internet. So, internet na. Kailangan na lamang natin ng kasanayan kung paanong makukuha ang eksaktong impormasyon na nais nating mas mainam kung gamitin tayo ng higit na sa isang salita kung magsasaliksik tayo. Mahalaga rin na ang mga salitang gagamitin ay tiyak at kaugnay sa paksang ating sinasaliksik. So, for example, tandaan natin na lahat ng ating research ay tama dapat. So, dapat for example, mag-research ka sa Google, dapat sakto siya na dapat ang salita is tiyak at kaugnay sa paksang ating sinasaliksik. Dapat kung mag-research siya is kanang tama siya, tamang ang words, or dapat nga mag-ingat tayo sa lahat ng ating ginagawa. So, di ba, I know na nagagamit tayo Google, dapat payo ko lang ay gamitin natin sa mabuti at hindi sa mga kasamaan na ating nakikita. So, sa Google is maraming information na ating makuha. So, marami pang mga website na ating makuha na information. At lahat lang po, at dyan lang po, nagtatapos ang aking takalatayin. At thank you. At pala si Kim Chisalva, ang iyong reporter ngayong araw. Thank you. Thank you so much.